Amen. As the word says in Matthew chapter 10, verse 28, do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Instead, fear the one who can destroy both soul and body in hell. Amen. Praise be to God for His word. Amen. Kung saan ito po ay sinabi ng Panginoong Isus. Amen. Kung siya po ay patuloy na naghahayag po ng salita ng Diyos. Amen. And dito po, no, kung saan ay in-encourage or in-emphasize ng Panginoong Isus no, na bilang mananampalataya, huwag po tayong matakot na yung ating katawan ay maghirap no, sa lupang ito. No? Dumanas po ng persecution, ng mga panghagupit po ng hindi po mananampalataya. Amen. Dahil po, sabi po niya dito, no, instead, fear the one who can destroy both soul and body in hell. Amen. Kung saan ay dapat po ay matakot po tayo no, sa kung saan kaya pong pumatay, no, kaya pong sumira sa katawan at sa ating kaluluwa. No? At ito po ay itatapon sa kadagat-dagatang apoy. Amen. Kung saan ito po yung divine authority ng Panginoon na tayo po ng mga tao, pag hindi ka po sumunod sa Panginoon, hindi ka po naging tapat sa Panginoon, no? Ay siya po yung magdadala sa iyo sa impyerno. No? Siya po yung magtatapon sa iyo sa impyerno. Amen. Siya po yung may kakayahan, siya po yung may authority, dahil nga po yung ating Panginoon Diyos, siya po yung naglalang sa lahat. At dito po, ini-encourage po tayo ng Panginoon Jesus no, na huwag po tayong matakot, lalo sa panahon po nito na kung saan ay malapit na lang po yung pagbabalik ng Panginoon Diyos, ng Panginoon Jesus. Amen. Na kung saan ay huwag po tayong matakot, no? Na maghayag ng salita ng Diyos, i-reject ka man, no? Pagtawanan, no? I-persecute, no? Huwag ka pong matakot dahil nga po, yung ating pagsunod sa Panginoon ay hindi po mawawalang silbi. Sabi nga ni Paul, no, na yung ating pagsunod sa Kanya ay it will not be in vain. No? But ito po ay maging blessings po sa atin, no? Na mananampalataya at patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Amen. At kung makita po natin ngayon, no, ang nangyayari po sa iba't ibang bansa, no, yung napakatindi ng persecution, kagaya po sa Nigeria, no, na the enemy or Satan is trying to shut down no, the works of the Lord, the believers, amen, for His purpose, no, na kung saan ay alam niya no, na yung Panginoon Jesus ay papalapit ng bumalik. No. Kaya matindi po yung kanyang ginagawa ngayon, no, yung persecution, no, tinatakot yung mga mananampalataya no, na uh, uh, kung saan ay itigil nila ang kanilang ginagawa, yung pagsamba sa Panginoon, yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Amen. Pero kung ikaw po ay nasa Panginoon, no, at yung banal na Espiritu ay nasa sa iyo, sabi nga po sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, no, na sabi niya dyan, no, for God gave us a spirit of not of fear, but of power and love and self-control. Amen. No? Yung sabi niya dyan, no, na binigyan tayo ng Espiritu ng Panginoon, ng kapangyarihan, no, at pagmamahal at self-control, pagpapigil sa sarili. Amen. No? Dahil nga po, yung banal na Espiritu is He's God, no? Siya po Diyos, no? Siya po sa tatlong persona, no? Ng Panginoong Diyos. Amen. Na nananahan po sa isang mananampalataya, no? Kung saan ay siya po yung nagli-lead, no? Siya po yung nagbibigay ng kapangyarihan, ng strength, no? Or pag ikaw po yung nanalangin no? Sa isang may sakit, no? Ito po yung gumagaling dahil po yung banal na espiritu ay nasa iyo po, no? Ang iyong pananampalataya, ang iyong pagtitiwala sa Panginoon ay buo po. Wala pong imposible pag isang tao ay yung pinanalangin, no? Na may pagtitiwala sa Panginoon ay wala pong imposible at siya po'y gagaling, no? Siya po'y tunay na gagaling. Amen. Ganun po kamakapangyarihan yung ating Panginoon, no? Yung Diyos. At yun po, no? Bilang mananampalataya, encourage everyone, no? Na huwag po tayong matakot na maghayag ng salita ng Diyos. Amen. Dahil po ang nangyayari po ngayon, no? Tayo na mananampalataya na siya pong nakareceive ng katotohanan, siya pong may alam ng katotohanan, no? Nakilala natin yung totoong Diyos, no? Pero tayo pa mismo na mananampalataya yung takot na magsabi, no? Magbahagi ng salita ng Diyos. Amen. At ito po ay isang hindi po nalulugod po ang Panginoon. No? Dahil nga po, sabi niya po kanina sa 2 Timothy na binigyan po tayo ng espiritu, no? Espiritu ng kapangyarihan, pagmamahal sa mga tao. Pagmamahal, amen. No? Yung pagmamahal po doon, sinasabi doon, no? Is yung sacrificial love or agape love na kung saan ay nagmula po sa ating Panginoon Jesus, no? Kung paano niya po sinakripisyo yung kanyang buhay para po sa atin, no? Na bilang mga makasalanan, amen, no? Na kung saan inalay niya yung kanyang buhay para po sa ating kaligtasan, amen. At ganoon din po tayo bilang mananampalataya, no? Nakakilala na sa Panginoon, kung tayo po mahal natin yung Panginoon ng buong puso, no? Mahal din natin yung ating kapwa, amen. Yun yung first and second commandments na ibinigay ng Panginoon Jesus, no? Na the greatest command, amen.
na kung saan ay kung totoong mahal po natin yung Panginoon 'no, kaya po nating i-sacrifice 'no, yung ating oras 'no, yung ating, hindi po tayo natatakot sa iba 'no, na ibahagi yung salita ng Diyos dahil mahal po natin sila 'no, na-overcome po ng takot, yung takot natin 'no, dahil po sa pagmamahal na nandito po sa atin na, yung mga tao na yun ay makakilala po sa Panginoon, amen. Dahil kung ikaw po'y takot 'no, hindi po nalulugod yung Panginoon 'no, at yan po ay hindi po espiritu na nanggaling sa Panginoon, amen. Yan po ay gawa ni Satan 'no, na iniinjikan ka po 'no ng mga negative thoughts 'no, na matakot 'no, baka ika'y i-reject 'no, ika'y i-persecute, sasaktan 'no. Yan po ay gawa ng kaaway. Dahil nga po, mga kapatid 'no, bakit hindi po tayo kailangang matakot dahil nga po anytime po 'no, na, mapatay ka man or ano man yung gagawin sa'yo ng mga tao 'no, yung buhay ay nasa Panginoon ng mga kapatid. You will receive eternal life, amen. Pero kung, wala kang ginagawa sa iyong buhay 'no, hindi mo sinasabi, hindi mo binabahagi ang salita ng Diyos, amen, maybe 'no, na hindi ka pa totoong or tunay na mananampalataya ng Panginoon. Dahil yung isang mananampalataya ng Panginoon ay nagbubunga 'no, naghahayag ng salita ng Diyos 'no, may pag-ibig sa ibang tao, amen. Andiyan yung, pag-ibig 'no, yung kawang-gawa 'no, yung may awa sa kapwa, amen. Pinapahayag yung salita ng Diyos, amen. Sabi nga din po dito 'no, sa Luke chapter 12 verse 4 to 5 'no, "I tell you, my friends, do not be afraid of those who kill the body, and after that cannot do more." Amen 'no. Sa mga tao 'no na, nakikita nga natin na ngayon 'no, yung pinapatay nila 'no, kinukulong yung mga, naghahayag, amen. Yun yung sinasabi diyan 'no na they can able 'no to destroy your body, but they cannot able to destroy your soul. Because soul is an eternal 'no. Ito po ay walang kamatayan, amen. Yung ating kaluluwa 'no, either mapunta ka man sa impyerno or sa Panginoon, yung kaluluwa ay buhay hanggang kailanpaman, amen. Kaya yun po yung napakaimportante 'no, na yung ating buhay 'no ay dapat ma-sure po natin na 'pag tayo po'y namatay, kayo po'y namatay 'no, ay nandun po yung buhay natin sa Panginoong Hesus, amen. Dahil po, after this life 'no is eternal life, amen. Either you will go to hell or you will go to heaven, amen. Sabi dito 'no, "But I will show you whom you should fear." Amen. Fear the one who after you have been killed, has authority to throw you into hell. Amen. Yes, I tell you, fear him. Amen. No? Yun yung Panginoong Diyos, no? Yung Panginoong Isus na, siyang magtatapon sa iyo pag hindi ka sumasampalataya sa Kanya, no? Hindi ka sumunod na ayon sa salita ng Diyos, patuloy kang lumalakad sa kadiliman. Even na ikaw po nakakilala sa Panginoon, hindi ibig sabihin na ligtas ka na agad. No? Hindi ito po uh, sinasabuhay no, yung salita ng Diyos. No? May oras para sa Panginoon. Amen. May pagbabago sa sarili. Amen. Kaya bilang mananampalataya, no, this is the time na we need to rise up. We need to be courage, no, or courageous no, sa pagpapaig ng salita ng Diyos. Dahil ito na po yung time na malapit na lang po yung ating Panginoon. And sa akin din po, no, I'm not worth it no, na makareceive po ng isang panaginip na kung saan ay yung pagbabalik ng Panginoon no, ng Friday, ng Saturday ng umaga. No, ako po ay naka-receive ng panaginip no, about rapture, na kung saan ay kami po ng aking kasama, no, isang kapatid, no, na kung saan ay naglalakad kami papunta doon sa mga mananampalataya na nagkatipon-tipon no, sa isang sa daan. And ang ginawa po namin, kami po yung nagtipon-tipon. Tapos habang naghawak kami ng kamay, suddenly, kami po ay na-rapture. No? Yun po ay pinapakita na naman ng Panginoon na malapit na lang po no, mangyayari yung rapture at yung kanyang pagbabalik, mga kapatid. Yan po ay pahiwatig ng Panginoon. Amen. At hindi lang po ako naka-receive nun, kundi marami po, thousands of believers no, nakaka-receive ng ganung panaginip na about sa rapture, about sa pagbabalik ng Panginoon. And kaya ngayon, no, encourage kong bawat isa, no, bilang mananampalataya ay sa buhay po natin, no, sa puso po natin, yung salita ng Diyos. Amen. Dahil ang nangyayari po ngayon, no, bilang mananampalataya, marami po yung kahit sabihan mo lang magbasa ng salita ng Diyos, no, manalangin, no, iwasan yung mga makamundong bagay, no, yung iniisip nila na ginajudge na sila, no, ina-harsh, yung parang harsh yung salita sa kanila. Ganun po yung nangyayari ngayon. No? Kaya kung lalambot po ng
mananampalataya halos hindi po makasabi, no, ng salita ng Diyos sa ibang tao dahil nga po even nagmumula po even sa kanilang leader, no, na hindi po sinasabi sa kanila, no, sa bawat isa na meron po tayong gagawin, meron po tayong misyon dapat gawin, no, na mayahag po yung salita ng Diyos. Kaya yun po, no, ah, at hindi po nakapagtataka, no, yung sinabi ng Panginoon Hesus na sabi niya na marami yung tumatawag sa akin pero kakaunti lang po yung makakapasok sa kaharian niya dahil marami po yung hindi sumusunod sa kanyang kalooban, no? Ayan po mga kapatid, hindi po ito pananakot, no, kundi po mula po sa salita ng Diyos, no. Sinasabi po ng ating Panginoong Hesus dahil nga po hindi po siya yung maghahatol kundi yung salita po ng Diyos, no, na kanyang na-receive sa kanyang Ama ay siya pong maghahatol sa bawat isa po sa atin, no, pag tayo po hindi sumunod sa Panginoon. Amen. Dahil po buhay po yung ating Panginoon, naka-record po lahat po ng ating ginagawa dito po sa mundo, ibabaw. Ayun po, no, bilang mananampalataya magpakatotoo po tayo, no, sa paglilingkod sa Panginoon, no. At yan po yung magmumula po sa ating desire, sa ating puso, no, na totoong maglilingkod, no, sumunod sa Panginoon. Amen. At sa panalangin, no, diyan po magsisimula, no, yung panalangin sa mga kaluluwa na hindi pa po nakakilala sa ating Panginoong Diyos. Amen. At yun po, no, sa tuloy-tuloy na panalangin at yung desire mo na marami pong makakilala sa Panginoon, yun po ay bibigyan ka talaga ng strength ng Panginoon na makapaghayag, no, makapagbagi ng salita ng Diyos. Amen. At sa tuloy-tuloy na parang ang gaan na sa pakiramdam, nandiyan na yung joy sa puso mo, no, na makapaghayag ng salita ng Diyos sa ibang tao, no, na dahil take note mga kapatid, huwag po nating isipin na pag naghayag ka ng salita ng Diyos, agad nilang tatanggapin yung Panginoon. At hindi rin, siya rin pong reminders, no, na pag naghayag po tayo ng salita ng Diyos, hindi po tayo yung magpapabago sa kanilang isip, no. Ang sa atin po ay ginagamit lamang po tayo ng Panginoon bilang instrument, no, na may tanim, na maihayag yung salita ng Diyos. At ang isa pong makapagpabago po sa kanila is yung ating Panginoong Diyos, no, yung banal na Espiritu na siyang mag-convict po sa kanila, no, katanggapin yung ating Panginoon na magsisi sa kanilang kasalanan, no, sumampalataya, no, at kilalanin yung ating Panginoong Hesus, no, isang tagapagligtas, at siya yung Diyos na binigay sa atin, no, na tayo muli ay makabalik po sa ating Ama na nasa langit, no, at magkaroon ng buhay na walang hanggan at makasama siya, no, at patuloy at sa pangulang hanggan na tayo po yung maglilingkod po sa Kanya. Ayun po, no, praise God po sa Kanyang salita. And I pray na marami po yung encourage na mabuksan yung isipan, no, na huwag lang po tayo na mamuhay, no, kung ano po yung sa ating pangangailangan, kundi kung ano po yung pangangailangan ng Panginoon Hesus. Amen. No? Kung ano po yung kanyang nais po sa ating buhay. Amen. Dahil nga po sabi niya po sa Matthew 6:33, no? But seek first the kingdom of God, no? And his righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. No, sabi niya doon, no, na unahin po natin yung kaharian ng Diyos, no? Dahil nga po yung ating mga pangailangan, isusupply po ng Panginoon, no? Provide po ng Panginoon. Amen. Kaya yun po, no, tayo po naglingkod sa Panginoon, huwag po natin isipin, no, kagad yung ating pangailangan, kundi po kung ano po yung kalooban ng Diyos. Dahil nga po, tunay po yung Panginoon, magpo-provide po. No, kung yung puso natin, buong puso po natin, binibigay ng sinasubmit yung ating sarili na maglingkod po sa Kanya, no, mag-serve po sa Kanya. Yun po. Maraming pong salamat sa Kanyang salita. God bless po sa lahat. Amen.